Hindi na lang sa lansangan masusumpungan ang laban ng mga tsuper para pangalagaan ang kanilang kabuhayan. Umabot na rin sila sa Korte Suprema sa pangunguna ng grupong Piston. Nais silang ipawalang bisa ang mga kautusan na inilabas ng Transportation Department at Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa mandatory consolidation ng mga individual operator sa ilalim ng transport cooperatives o corporations at pag-issue ng bagong franchise pabor sa kanila. Lahat ito ay parte ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Kung ang layunin talaga ng gobyerno ay ayusin yung ating public transport, bakit hindi ang gawin ng gobyerno ay magbuo tayo ng sarili nating industriya at tayo mismo yung lumikha ng ating public transport. Kasama bilang petitioner ang mga kinatawan mula sa Bayan Muna Party List para Advocates for Inclusive Transport, No to PUV Phase Out Coalition of Panay at Commute. May epekto po yan sa mas marami pang Pilipino. Kaya kung ang pinag-uusapan natin ay mahigit 100,000 mga driver, naku, milyon-milyon po ang impact niyan sa mga consumer at saka sa mga mananakay. Sinamahan sila ng grupong Manibela sa Korte Suprema. Napagkasunduan namin kahapon na ni Kamodi na isa na lamang na petisyon ang ihahain namin. Yung dala ko kahapon, sabi ko, hindi na natin ito ipapile para hindi na magkaroon ng kalituhan at mag-i-intervene na lang tayo ang Manibela. Pinangalan ng respondents ang DOTR at LTFRB. Ayon sa mga petitioner, paglabag ang mga kautosang ito sa Freedom of Association dahil sa sapilitang pagsasama-sama ng mga individual franchise holder na makonsolidate sa isang kooperatiba o korporasyon, kundi tatanggalin ang karapatan nilang bumiyahe sa kanilang mga ruta. Sa ilalim ng konstitusyon natin, may karapatan ang lahat sino man na sumali o hindi sumali sa isang organisasyon o asosasyon. Ito, pinipilit sila na mag-member ng cooperative na labag sa kanilang karapatan. Hindi rin daw maaaring bawiin ang kanilang membership kapag sumali na sila sa isang kooperatiba hanggang hindi pinapayagan ng Office of Transport Cooperative. Bukod sa hindi makatwiran, hindi rin daw ito tugma sa layunin ng mga circular. Nilalabag din daw ng mga circular ang kanilang right to due process, equal protection of the laws, at right against unreasonable seizures. Giit ng mga petitioner na walang batas para ipatupad ang mga kautusan ng DOTR at LTFRB. Hiling nila na agad maglabas ng temporary restraining order para mapigilan ang December 31 deadline para sa mga tradisyonal na jeep. Yun nga lang naka-holiday break na ang Korte Suprema. Pero may kapangyarihan si Chief Justice Alexander Gesmundo na mag-issue ng TRO base sa rekomendasyon ng member in charge at maisalba ang kabuhayan ng mga libu-libong jeepney driver. Anjo Alimario, CNN Philippines.